Dumating ba kayo sa point sa G-Credit na sabi nyo, ay babayaran ko na yung G-Credit. Babayaran ko na siya ng buo, hindi minimum as in buong buo para wala na akong utang. And then, only to find out, meron pang na-charge sa inyo and then possible din na na-chargean kayo ng late fee na 200 pesos. Nagtataka ba kayo? Well, for today's video, yan ang pag-uusapan natin kasi meron akong nakita na isang Redditor na nagtataka kung bakit binayaran niya na in full pero meron pa siyang around 58 pesos na charge plus penalty fee. At yun, nagbayad ka na ng buo, di ba? Bakit pa merong babayaran? Well, yan ang pag-uusapan natin ngayon. I-clear natin kung ano ba itong mga possible charges na na-charge sa kanya and tama ba yung charges sa kanya talaga. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan for our Christmas episode number 23. Sit back and let's discuss. Coming right now. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So unang-una, hidden charges ba talaga siya? Well, sort of actually. However guys, it's clearly stated naman sa terms and condition ng G-Credit kung ano-ano yung mga fees na charge nila sa atin. And also, nandun din sa terms and condition on how they compute the interest and the penalties, etc. It's just that hindi siguro natin binasa talaga ang terms and condition, kaya nagtataka tayo bakit may charges pa tayo kahit binayaran na natin lahat ng pagkakautang natin plus the interest and any other penalty fees nung nag-due tayo. Bakit nga ba? Well, ganito yan. So, kung di ka nagbasa ng terms and condition, iisipin mo nga talaga siya na hidden fees. Kasi hindi visible itong mga fees sa inyo, even sa app, kahit pagdating sa inyong bill. Pagdating kasi sa bill natin ng G-Credit, makikita lang natin na naka-lump sum na interest. Walang breakdown kung kailan nakuha yan, etc. etc. Si G-Credit guys ay nag-charge yan ng interest on a daily basis. Kaya nga dati ko pa sinasabi sa inyo na may 0% ang G-Credit if kapag ginamit mo ang G-Credit during the day, tapos bago mag 12 o'clock midnight, binayaran mo na rin siya. Thus, walang interest na ma-charge sa inyo. Bakit? It's because daily nga ang calculation ng interest ng G-Credit. Paano daily? Well, ganito yan. Kunyari, may ginamit ka ngayon na 1,000. Tapos, hindi mo siya binayaran the whole day. Pagdating ng 12 o'clock, magka-calculate siya, multiply niya sa interest rate niyo times dun sa 1,000 na amount. For example, ang monthly add-on interest niyo ay 5%. So, i-multiply niya yung interest na yon sa 1,000. Pero ibig bang sabihin 5% times 1,000? Well, hindi rin naman. Since monthly add-on interest ang 5%, ibig sabihin lang nito, 5% divided by the number of days, 30 days or 31 days dun sa billing period na yon, roughly around 0.17% ang lalabas. So 0.17% times 1,000, yun ang magiging interest mo for the day. So 1,000 pesos, 1.7 pesos ang ma-charge sa inyong interest. So habang hindi mo pa binabayaran ng utang mo with G-Credit, everyday nag-i-incur yan ng 1.7 pesos kung nagre-remain sa 1,000 ang inutang mo. Let's say for example, after 5 days, umutang ka ulit ng 1,000. So, on the 5th day, 2,000 na yung inutang mo. So, 2,000 times 0.17, that's 3.4 pesos na o doble ng interest mo ng 1,000. So, ganun siya. So, on a daily basis, tinitingnan niya yung running balance mo tapos nagka-calculate siya ng interest. So ano naman connect niyan? Nagbayad na nga ako in full, binayaran ko ng interest. Oo. The thing is, kailan ka ba nagbayad ng dues mo? Let's say for example, yung billing cycle mo is December 1 to December 31. That's 31 days. Tapos, meron kang around 15 days upon your due date. Ibig sabihin may palugid si G-Credit na pang 15 days to settle. Diba? Usually naman yan sa bill natin sa Meralco, sa tubig, meron pa tayong additional number of days to settle. Diba? Yun nga yung tinatawag na due date. Hindi naman kaagad na pag nilabas yung bill, due date mo na. Hindi ganun, diba? Ang nangyayari is may another 15 days for you to settle. So let's say, hinintay mo ang due date mo to settle your bill. To settle your bill of 2,000 pesos. Nung due date mo na, January 15, binayaran mo in full. Sabi mo, 2,000 pesos plus the interest. Binayaran mo na. So, dapat wala ka ng utang kasi zero out na yon, di ba? And kinalimutan mo na, hindi mo na binuksan yung GCash mo, etc. etc. So, dun ka nagkakamali. Dahil binayaran mo yung dues mo ng due date mismo from January 1 to January 14, nag-incur pa yan ng interest. Ibig sabihin nun, nung January 1, meron ka pa rin utang na 2,000 pesos. January 2, nandun pa rin yung utang mo. January 3, until January 15.
hindi nakasama yung January 15 kasi January 15 ka nagbayad. Ibig sabihin nito, since nag-calculate tayo ng daily interest, nung January 1, nag-calculate ulit siya ng daily interest. So that's 3.4 pesos. Until January 14, 3.4 pesos. So, nung January 15 na zero out na. So wala nang i-calculate na interest. Thus, pagdating ng billing mo naman ng January 31, i-add yung na-calculate na interest from January 1 to January 14. And yun yung magiging bill mo sa susunod. Thus, meron ka pa rin kailangang bayaran. Dahil nga alam mo na binayaran mo na ng buo at hindi mo na iniisip yung interest na yan, posible ka pang ma-chargean ng 200 pesos. At pag hindi mo pa nakita yan, magpapatong-patong yan every month. Diba? Yun ang masaklap. So, ang tanong, Paano ko makakaiwas sa ganyang hidden charges? or hindi naman talaga siya hidden charges, diba? Nasa terms and conditions siya. Pero hindi mo lang talaga nakikita. Paano ka ba makakaiwas? Makakaiwas ka dyan if paglabas ng bill mo, which is December 1 to December 31, diba? Paglabas ng bill mo ng January 1, babayaran mo na yung lahat ng inutang mo dun sa billing cycle na yan. Ibig sabihin, hindi ka maghihintay ng due date mo, babayaran mo na kagad ang pagkakautang mo. Thus, January 1 pa lang, zero na ang running balance mo. Ibig sabihin, kahit mag-multiply sila dyan, pag minultiply nila yung interest sa zero, ang lalabas, zero. So sana nalinaw ko sa inyo on how G-credit interest is being calculated and charged upon us. Kaya nga ako mismo hindi talaga ako gumagamit na ng G-credit dahil on a daily basis, chargean ka na ng interest. Wherein sa mga credit cards natin, hindi sila nag-charge ng interest as long as you pay in full. Ganun din naman sa mga buy now pay later apps natin and sa mga legit na online lending apps natin with the likes of Bilis, Atome, Salmon, Skyro, and even Credivo. Ganun din ang sistema nila. Whereas dito naman kay G-Credit, day 1 pa lang, mag-charge na kagad yan sa inyo ng interest. So I hope naliwanagan kayo dito sa calculation issue na to. And for our question of the day, if you already have those 0% na interest ng mga buy now pay later apps or online lending apps with the likes of yun nga, Bilis, Atome, Salmon, Skyro, Credivo, would you still prefer using G-Credit over them kahit na nag-charge si G-Credit ng interest on a daily basis? Ano yung use case scenario nyo? Bakit gumagamit pa rin kayo ng G-Credit over these 0% interest na buy now pay later apps natin? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Dolphy G at Dolphy G. Sabi po niya, salamat sa pag-share tungkol dito, Lodi Pat. Para sa akin, wag muna para wala nang dagdag isipin. Shoutout watching from Valenzuela City. Yan, kay Dolphy G at Dolphy G. Shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and continuously supporting my channel. Maraming salamat po. And Merry Christmas, Happy Holidays po sa inyo. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!